Hello! So, ang gagawin natin today ay magne-network cabling. So, first, let me explain kung ano nga ba ang network cable. Ito ay isang cord na ginagamit para mag-connect ng devices together. Mostly, ang ginagamit ito sa pag-connect ng mga devices like PC to a router, PC to a modem, or for connecting any wired network together. Ang safe precautions para makapag-install tayo ng network cable safely, ang una, siguraduhin na yung mga materials na gagamitin ay good working condition pa. Pati, i-focus mo yung buong attention mo sa ginagawa mo at take your time. Make sure na wag mong masasaktan ang sarili mo accidentally or someone in the place nearby. First, kailangan mo natin siguraduhin na lahat ng materials na kailangan natin ay nandito. Una ay scissors, crimping tool, RJ45 at ang ating UTP cable. Ang una nating ipapakita ay yung straight through cable. Ito yung type ng cable na may same wiring arrangement sa parehas na dulo niya, hindi siya nagbabago. Mostly, ginagamit siya sa pag-connect ng different types of devices like computer to a router. Ang pattern ng straight-through cable ay TIA 568A standard, which is green-white, green, orange-white, blue, blue-white, orange, brown, white, tsaka brown. Ang step 1 ay babalatan natin yung cable. Babalatan na siya ng 1.5 inch. Siguraduhin na wag mo mapuputol yung wire sa loob ng cable. Ang sunod na gagawin niya, tatanggalin sa buhol yung mga wire at pwede rin putulin yung nasa gitna. Tapos, i-arrange natin yung colors do sa pattern na sinabi kanina. Pag nasiguro na naayos na yung pattern ng ating wire, pwede na natin siya i-trim para magpantay-pantay. Kailangan ay 1/2 inch lang ang matitira doon sa ating wire. At kapag nasiguro na nating pantay, pwede na nating i-attach yung ating RJ45. Hindi nagbabago ang pattern. Ang sunod naman nito, i-check natin kung nakasukdol na ba sa dulo ng RJ45 yung ating wire. At kung ayos yung pagkakasalpak. Tapos kapag nasiguro na naayos na yung pagkakasalpak, pwede natin gamitin yung crimping tool at ikikrimp natin yung ating RJ45. Ngayon naman, sisimulan na natin ang cross-through cable. Same steps lang sa ginawa natin sa straight-through cable. Ang step 1 ay babalatan natin yung cable. Babalatan na siya ng 1.5 inch. Siguraduhin na wag mo mapuputol yung wire sa loob ng cable. Ang sunod na gagawin niya, tatanggalin sa buhol yung mga wire at pwede rin putulin yung nasa gitna. Tapos, i-arrange natin yung colors do sa pattern na sinabi kanina.
Pag nasiguro na naayos na yung pattern ng ating wire, pwede na natin siya i-trim para magpantay-pantay. Kailangan ay 1/2 inch lang ang matitira doon sa ating wire. At kapag nasiguro na nating pantay, pwede na nating i-attach yung ating RJ45. Hindi nagbabago ang pattern. Ang sunod naman nito, i-check natin kung nakasukdol na ba sa dulo ng RJ45 yung ating wire. At kung ayos yung pagkakasalpak. Tapos kapag nasiguro na naayos na yung pagkakasalpak, pwede na natin gamitin yung crimping tool at ikikrimp natin yung ating RJ45. Ang crossover cable naman ay iba yung kanyang pattern, yung kanyang wire. Magkaiba ang pattern ng magkabilang dulo. Ito ay ginagamit para mag-connect ng parehas na device like computer, router to router, or switch to switch. Ang ginagamitan siya ng straight through na pattern sa isang dulo, tapos sa kabilang dulo ay yung sa kabilang dulo ay TIA 568B. Which is ang kanyang color code naman. Which ang pattern naman ay orange, white, orange, green, white, blue, blue, white, green, brown, white, tsaka brown. Ang purpose ng crossover ay para directly na mag-communicate yung dalawang devices. Pwede siyang mag-transmit and receive between the two devices. Katapos i-crimp, pwede nating i-test kung nagana ba ang ating cable na ginawa.